mabigya nga rin, iskatayin amin. Nagkakikaran. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po ang isang din ninyo po, mga kapatid? Okay lang po. So, ang mensahe ng Panginoon sa kampung ito ay umumpisan ko po sa mga ilang katanungan. At alam ko po na ang mga katanungan po ito ay hindi na po bago po sa bawat isa sa atin. So, marahil, naranasan na po ba natin mawalan ng pag-asa? Naranasan po ba natin na maging malungkot? At naranasan na po ba natin na maging mabalisa o mga madismaya na dumarating sa ating buhay? At naisipan ba na ba natin na ang mga naging trabaho natin ay naging walang kabuluhan? At ang mga pasanin na dala-dala natin na hanggang ngayon, yan ba yung nagtutulak sa atin para tayo ba ay manginig? At natatakot na tayo na baka hindi na tayo magtagumpay muli. Yan. So ang mga bagay pong iyan ay hindi na po bago po sa atin. Dahil ang mga bagay pong iyan ay naranasan ng bawat isa po sa atin. Hindi na po yung pangkaraniwan sa ating pamumuhay bilang isang mga Kristiyano. Yan. Masasabi natin na kahit gano'n katanyag ang isang tao sa kanyang pamumuhay, kahit nasa kanyang lahat ng kanyang mga pangangailangan, nakukuha niya yung kanyang mga kagustuhan. Hindi natin masasabi kung sa isang tao na hindi niya maiwasan yung pagkabalisa o pagkadismaya na dumarating sa kanya. So ang mga ito rin ay hindi rin po bago sa mga karakter mula sa banal na kasulatan. Dahil ang mga bagay pong ito ay naranasan ng mga sinuunang mga alagad ng ating Panginoong Diyos. Kung titignan po natin sa buhay ni Haring David, pinamunan po niya ang bansang Israelita ng 40 years or 40 taon. Ngunit sa loob ng 40 taon yan, na pinamunan po niya ang kanyang bansang Israelita, hindi ba niya nasubukang mabalisa, madismaya? Kung titignan po natin, tanyag yung pamumuhay ni Haring David, mga kapatid. Dahil isa siyang hari, nakukuha niya yung mga kanyang kagustuhan. Ngunit, mayroong pagkakataon na dumating sa kanyang buhay ang pagkabalisa o pagkadismaya. There was a time in David's life when he reached the point of despair, but he came out of it. Dumating din sa punto sa kanyang buhay na maranasan niya ang mabalisa o mawalan ng pag-asa. Ngunit ang tanong, paano niya po nalagpasan ang mga bagay pong ito? How was he able to overcome his discouragement? Kung titignan natin sa 1 Samuel chapter 30, verse 6, yan po yung pagkukunan natin ng ating lesson sa hapon pong ito. 1 Samuel chapter 30, verse 6 po, mga kapatid. Ganito po sa pagkasabi sa wikang Pilipino. At nagdalamhating totoo si David, sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuin siya. Sapagkat ang kaluluwa ng bayan, kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw. Bawat tao dahil sa kani-kaniyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. So, kung titignan po natin ang buong background po ng 1 Samuel chapter 30, yan po yung time na kung saan sumalaki po yung mga Amalekites sa timog po ng Siklag. At ang ginawa po ng mga Amalekites, kinuha o binihag yung mga babae. At dinala nila bilang bihag. Pagkatapos po nun is sinulog nila ang Siklag. Yan. At dalawa po sa mga babae na nabihag po nila ay pawang asawa po ni Haring David na sina Ahinoam at si Abigail. Ang dahil sa pangyayaring yan, yan po yung time na nabalisa o nawalan po ng pag-asa si Haring David. Na kung saan, mayroon po siyang ginawang hagbang para ang pagkabalisa niya ay mawala.
So what can we gain from the context of this passage that will help us overcome discouragement? So apat na lesson ang makikita po natin mula sa buhay ni David kung paano niya po nalagpasan ang mga discouragement na dumating sa kanyang buhay at kung paano natin ito may apply sa kapanahonan po natin ngayon. Apat na natatanging lesson na mapupulot natin mula sa buhay ni Haring David. Unang-una makikita natin na ginawa ni Haring David para mawala yung kanyang pagkabalisa. Sabi niya po dito is, get alone in the presence of God. Kung atin pong titignan sa verse 8 ng 1 Samuel chapter 30, sabi niya po doon, sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, kung aking habulin ang pultong na ito, ay aking kayang aabutan sila? At sinagot niya siya, iyong habulin, sapagkat tunay na iyong aabutan at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. So sa talatang iyan, mga kapatid, nagkaroon po ng katanungan si Haring David sa Diyos sa talatang iyan. At makikita po natin na sa talatang iyan na sinagot din po ng Panginoong Diyos yung katanungan ni Haring David. So, ibig sabihin po na nagpapatunay na kahit gaano kabalisas si Haring David sa mga oras pong iyan, andyan pa rin po yung presensya ng Panginoong Diyos sa kanya. So, ito po yung unang-unang hakbang na ginawa ni Haring David na dapat gawin natin. Kasi minsan, sa ating buhay, di ba, pag may dumadating na problema, sino po yung unang-unang nilalapitan natin? Di ba? Minsan pamilya, minsan kaibigan, o minsan yung mga kapos natin talaga sa ating pamumuhay. Ngunit si Haring David, nung dumating yung kanyang discouragement sa kanyang buhay, ang unang-una niya nilapitan ay walang iba kundi ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung ginagawa natin ang bagay ito, gagaya ng ginawa ni Haring David, sabi dito, magbibigay ang Diyos ng solusyon sa mga tinatanong natin, mga katanungan natin sa Kanya. Kasi minsan, may mga kaibigan talaga na hindi natin mapagkakatiwalaan kahit sabi mo yung problema mo. Di ba? Imbis na magbigay ng solusyon yung problem, yung mga kaibigan mo ng solusyon, minsan, kalukuhan pa yung ibibigay pa sa iyo. Ngayon, sabi po dito sa 1 Peter chapter 5, verse 7. 1 Peter chapter 5, verse 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Casting all your anxiety upon Him. Ibigay po natin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So, nung naalala ko po mga kapatid, ito po yung naging kwento ko po noon. Nung first year college po ako, dyan po sa PSU. Doon po sa isang subject po namin na purposive communication, which is yung English communication. Nagkaroon po kami ng group competition. So, gagawa po kami ng isang poster at ang activity po iyon is pinamagatan pong I can make a change. Ang criteria para manalo, yung ginawa namin poster is ipopost po namin sa Facebook as a group. At kung sino man ang pinakamalaking o pinakamaraming likes, siya po ang mananalo, tatanghaling mananalo. So sa time na yun, sobrang saya namin ng mga kagrupo namin dahil kami po yung tinanghal na nanalo. For almost 10,000 likes po yung nakuha po namin o naharap po namin. Isa po sa mga magandang ginawa po ng mga ibang estudyante po nun ay yung patungkol po sa discouragement, pagkabalisa ng mga tao, mga problema na kinakaharap ng isang tao. Yung poster na yun, sabi po dun sa kanilang task ng poster, dun sa kanilang task, turning anxiety to anxiety. Gets niyo po mga din? Ito po yung share ko po sa populasyon ng mga nakarang buwan. Pero hindi pa nila nagets kasi kulang po ng liter yung pinagsuot ko. Yung turning anxiety to anxiety. Anxiety. So, nagpapatunay po mga din na
kahit gaano karami ang dumadating na discouragement sa problema, o dumadating na problema sa buhay natin, yan, dapat alalahanin natin na andyan palagi ang Diyos na magbibigay ng solusyon sa mga problema natin. Kagaya po ng ginawa ni Haring David. So, dahil nandyan palagi ang presensya ng Diyos para sa atin, ang magbibigay po ng kasagutan sa mga dinadala nating problema. There is a wonderful relief and release even in the process of telling God of our discouragement. So, pangalawa na ginawa po ni Haring David para mawala yung kanyang pagkabalisa, sabi niya dito is, we must seek the fellowship of the people of God. So, pagdating po sa word na fellowship, maraming pong kapatiran na nami-misunderstood yung salitang fellowship. Kasi sabi nila, kailan tayo mag-fellowship? Sabi nila. Akala na yung salitang fellowship is malaking pagtitipon na may handaan. Ngunit, kagaya ng ginagawa natin ngayon dito, itinuturing natin ito na bilang fellowship. Yung pagkakaroon po ng music class is considered as a fellowship. Kung atin pong titignan ang verse 7 ng 1 Samuel chapter 30, 1 Samuel chapter 30, verse 7, sabi nga po doon, ang sinabi ni David kay Abiathar na sacerdote, na anak ni Ahimelech, inasama ko sa iyo na dalhin mo rito ang ipod at dinadoon ni Abiathar ang ipod kay David. So, sa talatang iyan, nagpunta po si Haring David kay Abiathar na isang sacerdote or isang priest upang ibagi ang kanyang mga karanasan, mga problema niya na dala-dala niya sa panahon kong iyan. Sabi niya po dito, there is a great value in sharing our joys, sorrows, and discouragement with others who are like-minded with us. So, napakalaking pakinabang mga kapatid na ibahagi natin sa mga tao yung mga karanasan natin sa ating buhay. Dahil sa pagbabahagi ng mga karanasan, baka sila din yung magbibigay po ng solusyon sa mga naranasan natin. Dahil hindi natin alam yung mga problema na pinagdadaan natin, kung binabahagi natin yan sa ating mga kapatid, malay nyo mga kapatid, sila pala yung magbibigay ng solusyon sa mga problema natin. Dahil minsan, yung mga kapatid na yun is, yung mga problema na dadala natin is napagdaanan na po nila. And sabi po dito, sa mga quotation na nabasa ko, you can motivate others unless you can motivate yourself. Totoo po yan mga kapatid na hindi mo mahihikayat o mamotivate ang iba kung ikaw mismong sarili mo ay hindi mo mamotivate or mahihikayat. Para mahikayat mo ang iba, unang mahikayat ay ang sarili mo. Dahil sa iyo mismo nag-uumpisa ang panghihikayat sa sarili mo mismo. So kung ating pong titingnan sa mga sinaunang Kristiyano at masalang po sa mga buhay po ng mga apostol, ibinabahagi nila yung kanilang mga naging karanasan sa buhay. Masalang na sa buhay ni Apostol Pablo. Yan. Ang gawin po niya para mahikayat yung iba ay binabahagi niya yung kanyang mga naging karanasan sa kanyang buhay. Yung mga pinagagawa niya noon habang hindi pa siya apostol, habang hindi pa siya alagad. Kung titignan pa natin sa 2 Corinthians chapter 11, yung chapter 11 na yan is, diyan natin makikita na inilahad ni Apostol Pablo yung kanyang mga karanasan sa pamumuhay. Yan. If you are discouraged, try encouraging someone else and it will help make your own discouragement disappear. Yan. Kung tayo man ay may dadalang problema o napapalisa sa ating buhay, huwag ka nang magdamay pa ng ibang tao. Instead na idamay mo sila, encourage mo sila. Dahil sa pamamagitan ng pag-encourage din, malay natin yung discouragement na dadalang natin, mawawala yan sa ating buhay. So ito po yung pangalawang lesson na mapupulot natin kay Haring David. So sa pamamagitan ng
pakikisama o pakikipag-fellowship sa mga tao, lalo po sa mga kapwa natin mga Kristiyano, sabi dito, we can overcome the discouragement. Huwag po natin ibahagi sa mga taong hindi pa kaanib yung mga problema natin. Instead, ay bahagi natin to sa mga kapatiran natin o kapatid natin sa pananampalataya. Third na makukuha natin, na mapupulot natin yung lesson kay Haring David is lean hard upon the promises of God. So, pag ang mga bata mga kapatid, pag pinangakuan ang mga bata at hindi makapaghintay, ang resulta niyan, mangungulit ang mga iyan. Sabi na, ang tagal naman ang pinangako mo. Ang may bagang mo mapibayag mo. Diba? So, ganyan din po sa ating pamumuhay mga kapatid. Bilang isang tagasunod ng Diyos, bilang isang Kristiyano, na kung saan may mga bagay na hinihiling tayo na gusto nating makuha. At minsan, kung hindi pa yan darating sa ating buhay, akurado tayo, masyado tayong nag-aapura. Hindi tayo mapalagay. Ang tagal na ang Panginoon, hanggang kailan na kaya ako maghihintay? Kung ating pong titinan kay Haring David, dun sa verse 8 na ating nabasa, sa 1 Samuel chapter 30 verse 8, sabi niya doon, David depended upon God in this dark moment. Kung titinan po natin sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, patungkol po sa mga promises ng ating Panginoong Diyos. 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos ay nasa kanya ang oo, kaya nga naman nasa kanya ang siya nawa sa ikaluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. So makikita natin mga kapatid na sobrang napakarami ang ipinangako ng Diyos na gagawin niya para po sa atin. Mga promises na ibinitaw niya para po sa atin. At sabi po dito, ang mga bagay po iyan, kailanman ay hindi po nabibigo, at kailanman ang mga pangako ng Diyos ay hindi po mabibigo. Yan. Mark chapter 13 verse 31, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kung ang mga pangarap natin mga kapatid, o ang mga pangako natin dito sa mundo, sa mga pinangakuan natin ay nabibigo, pagdating sa Diyos mga kapatid, ang mga pangako niya ay hindi po mabibigo. Kagaya po na nabasa natin sa Mark chapter 13 verse 31. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi po lilipas. Kaya totoo po yung kasabihan nila na sabi po nila, hindi po masama ang mangarap. Yan, tama po yan. So ang masama kung hanggang pangarap pa lang. So ibig sabihin, pagdating sa mundong ito, sa tayong mga tao, minsan yung mga pangako natin, yung mga ipinangako natin, minsan nabibigo. Ngunit pagdating sa Diyos, ang pangako niya ay hindi po nabibigo. Kahit gaano man katagal ang panahon, nagpapakita na ang mga pangako ng Diyos sa atin ay niyang palagi at nananatili. So, is there anything, anywhere, that will more quickly banish discouragement than God's wonderful promises? So, yan po yung pangatlo na ating makikita na ginawa po ni Haring David. Pangapat at panghuli is na dapat importante na gawin ng isang Kristiyano is we must remember always the providence of God. So, palagi nating alalahanin ang mga pangangalaga ng Diyos para sa atin ay andyan po palagi. So, although David was passing through a time of upheaval, of loss, of distress, and discouragement, yet God was silently planning in love for him. Mababasa pa natin yan sa 1 Samuel chapter 30, verses 11 down to the following verses. So, kahit gaano kalalim ang pagdadalamhati
ni Haring David, ang kanyang dinadamdam na pagkabalisa, andun pa rin po yung lana ng Diyos na siya patuloy na mamahalin. Yan. Dahil andun ang kanyang pangangalaga sa kanya. Kapag ang mga bagay na nangyari kay Haring David ay nangyari sa atin, sa kapanahonan natin ngayon mga kapatid, kadalasan na nasa isip ng mga tao, bakit kami pa? Bakit ako pa, Panginoon? Bakit ang pamilya ko pa? Maalala natin yung talagang yung nag-lockdown talaga, yung totally lockdown. Di ba? Maraming reklamo yung mga tao. Ang yaman-yaman niya, bakit nakatanggap siya ng ayuda? Di ba? So, ang mga bagay ng, ang mga katanungan yan ay hindi po ginawa ni Haring David. Dahil alam ni Haring David na andyan ang Panginoong Diyos na aalay sa kanya. Ang pagmamahal at ang pangalaga ng Diyos ay nasa kanya. Sabi niya po dito, we must never forget God's ability to make all things work together for good in our lives. Romans chapter 8 verse 28. Last verse natin kung babasahin mo. Romans chapter 8 verse 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikakabuti sa mga nagsisibig sa Diyos, sa makutuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So, ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, sabi doon sa ating nabasa, yun daw ang magdudulot ng ikakabuti sa ating pamumuhay bilang isang tagasunod ng ating Panginoon at bilang isang Kristiyano. Dahil ang mga bagay na nangyari kay David, kung ating itutuloy ang ating pagbabasa, nabawi niya po lahat ang mga nawala sa kanya. Yan. Kung titignan po natin sa kwento ni Job, hindi na po bago sa atin. Di ba? Kung saan ginawa lahat sa kanya. So, alam po natin yung naging kanyang buhay. Halos walang natira sa kanya. At ngunit sa pangyayaring iyon, sa kanyang buhay, hindi siya pinanghinaan ng loob. At minsan, hindi po niya sinisi ang ating Panginoong Diyos. Kaya makikita natin sa mga bagay na nawala sa kanya ay ibinalik ng Diyos na mas doble. So, ito po yung pang-apat at huli na dapat gagawin natin na pag nakakaroon tayo ng pagkabalisa, pagkadismaya, ito po yung alalahanin natin na andyan palagi ang pangangalaga ng Diyos. So, ito po yung apat na lesson, tatatanging lesson na ginawa ni Haring David. Na dapat may apply natin sa pamumuhay natin ngayon bilang isang Kristiyano. So, ito po yung mapupulot natin na lesson sa kanyang buhay, kung paano niya po nalagpasan ang mga pagkabalisa, problema sa kanyang buhay na dapat natin magawa sa ating buhay. So, nawa sa aming training nito is nakapagbigay po ng encouragement sa ating buhay na huwag tayong sumuko sa anumang problema, pagkabalisa na dumadating sa ating buhay. At alalahanin natin palagi ang ginawa ni Haring David at dapat may apply natin ito sa ating